Bumili ka ng 3 lollipop at di mo expected na ang sarap pala nito. 3 yung binili mo kasi para sa mga kapatid mo yung natitira. Ngayon, iniisip mo kung maubusin mo ba ito o bibigay sa kanila. Part of your mind says na, Ubusin mo na yan, masarap eh. another part of your mind says na, Wag, di ba nga bibigay mo yan sa mga kapatid mo? utang pa siya mo, sige, bibigay ko na lang. Sabi ni Freud na hati ang human mind sa 3 parte. Id, ego, at superego. Ang id ang pleasure principle na nagdedemand na masatisfy agad ang mga basic desires, wants, or needs nang hindi kino-consider ang possible long-term effects nito. Ang superego ang morality principle na nagsasabi sa atin kung ano ang tama o mali based sa mga rules or ideals ng society. Samantalang ang ego naman ang reality principle na nagbabalanse consciously sa superego at id. Ibig sabihin, pinili ng ego mo na hindi kainin yung lollipop para ibigay yon sa mga kapatid mo. Ang mga to ay may iba't ibang lalim based sa iceberg model ni Freud. Merong conscious sa tip of the iceberg na nagre-represent sa mga bagay na aware ka tulad ng thoughts, perceptions, or feelings mo. Sa medyo malalim na part naman ng pre-conscious na naglalaman ng mga memories and information na wala sa conscious awareness mo pero pwede mong ma-retrieve agad. Katulad nung time na nakilala mo siya. At sa pinakamalalim na part, nandun ang unconscious na naglalaman ng mga memories, feelings, or urges na maaaring na-repress. May mga unconscious strategies daw ang ego kapag may emotional conflict na tinatawag na defense mechanisms. Ito yung mga ginagawa para mag-cope, katulad ng rationalization. If pinili mong kainin yung lollipop at gumawa ka ng excuses para doon, nagre-rationalize ka kasi gumagamit ka ng maling explanation para sa maling behavior. Pero saan yung defense mechanisms? Marami pa akong gagawin eh.